Ito na mga ka-EA, si Miss Puyo. Ito siya. Paano is nakatulong yung kasi ayan, medyo mabilog na naman yung katawan ni Miss Puyo. Pag hindi ko ginawa yun, nahihirapan din mismo actual. Etong iba. Good day mga ka-EA, support to this video. Ito na, Miyerkules na ng umaga at ito na ang posibleng huling araw ng pagkikita at pagsasama namin ni Miss Puyo. Dahil bukas is loading day na, maaga tayo aalis. So ang update, so ito mga kalapatids, yung mga warriors natin, especially yung team summer natin, nandito rin. I-check natin kahapon, nag-last toss na ako para sa ating ibon na isasali sa 13th season ng National MacArthur Race. This is ito, si Miss Puyo. Ayan, ito siya. So, hindi tayo masyado nakapagpamiltos. Yung mga nakaraan na club training na diverted ng South nga is nakatulong. So, nangyari, yun na yung pinaka training niya na binigay natin sa kanya. South pa rin naman yung bitaw, pero more on nasa 40 to 50 kilometers or distance na lang yung mga naibigay natin. Dahil dito nga sa ating loft, hindi na talaga natin siya napapa-loft fly. So, ang ginagawa ko sa kanya, short distance na toss na lang. Pag pumapasok ko sa trabaho, siguro alternate na gagawa ko yun. Pero ganun pa man, ang naging problema ko nga dito kay Miss Puyo is wala siya sa oras kumain. Pero check natin mamaya yung status ng katawan niya, kung nag-improve ba. Kasi tuwing gabi, tsaka bago ako pumasok, ang ginagawa ko, mano-mano ko na siyang sinusubuan ng patoka. Para lang makakain siya, no, mga kalapatids. Kasi kung hindi natin gagawin yun, wala siyang magiging pondo sa katawan. Hindi babalik yung bilog ng katawan niya. Ako din mismo, tsaka siya mismo, mahihirapan at magiging maliit ang tsansa na makauwi nga siya pabalik dito sa Bulacan. Kasi nasa 610 kilometers air distance na po ang MacArthur Race. Ayan, halos konti lang naman diferensya niya dun sa Javier Leyte na nakaraan karera namin, which is sa BFRC yan. So yung possible na susunod na season next year, yun naman yung talagang sadyang napakahaba at napakalayo. Maasin naman yun. Pero bago tayo dumating sa ganong pag-iisip, ito muna. Check muna natin kung ano yung mga possible pa na pwede natin ihabol na ibigay at gawin nga dito kay Miss Puyo. Kasi bukas ng umaga, alas 10 hanggang alas 11 ang schedule ng BFRC. So per club, yung mismong schedule ng mismong pagkakarga na mga kalapatids. Pagkarga nga dun sa kada ibon namin sa MacArthur. Yung NHPC, kasabay ko si Sir June, parang schedule niya is 9 to 10, tapos ako 10 to 11. So kailangan natin sundin yung binigay na schedule na PHA para nga hindi masyadong punuan dun sa mismong labaw. So first time natin makakapunta ron bukas mga kalapatids. So excited na rin ako kung ano yung possible na mangyari doon. Tsak, marami tayong makikita ng mga PHA member doon, mga idol, tsaka mga veterans na mga pansir. Ito mga kalapatids, para sa ating team summer naman na South Ambitaw. So ito yung existing natin na natitira na. So ito lagi yung bumubuntot sa pag-uwi pagkapabalik nga ng training si Miss Puyo, no? So ito laging first dropper, second dropper I mean, pero nag first dropper na siya isang beses nun. So dito sa kondisyon naman ng ibon na to is maganda naman yung performance, at the same time napakaganda ng hubog ng katawan, pati yung dumi. Ayan, sana hindi magbago, consistent sa 1000 speed to. So possible, isa to sa bet ko na panlaro natin sa darating na South Race nga, no? So ito is bloodline pa rin to ni Batusay. So ito is kapatid sa tatay ni Batusay. Pero yung hen na pinares na nanay niya is galing naman yun kay Sir Dennis Palma, yung PHA bird na complete locking din, 6 points din, complete locking din ng North. Ayan mga kalapatid. Tapos para sa pangalawa na naiwan na ilalaro natin, so ito nakaka-recover na si Venom. Ayan, no? Medyo gumaganda na yung pauwian natin itong mga nakaraan dalawang training natin dahil hindi na siya ganun kakulilat. So ibig sabihin nag-i-improve na ng todo yung yung pauwian natin galing training. Sana magtuloy-tuloy. So possible ito na lang yung dalawa natin na susunod na ikakarga sa padating na summer race.
A few moments later. Ito na mga ka-EA, si Miss Puyo. Ito siya. So kahapon nag-mid toss pa ako, nag-short distance toss pa ako na within 10 kilometers sa ibon natin. Kasabay niya yung dalawa natin na naiwan na sa Team Summer. Medyo hindi maganda yung consistency ng training natin nung Team Summer kasi nagsimula tayo doon ng 6 kasama nga to. So nawalan tayo agad doon. So nalagasan na agad tayo ng 3. Parang pa isa-isa yun. Kada lap nung medyo maiksi pa yung training. Pero ngayon, may naiwan naman tayo na sure na 2 na possible. Maganda naman yung pinapakita na. So, doon na tayo magpo-focus. Di na tayo magpo-focus dun sa mga nawala. Pero, syempre, hindi naman natin alam yung mga possible na nangyayari nun during training. Pero, susubok pa rin ako ng mga linyada nung mga maagang nawala. Actually, si Double Cards is meron siyang nililipad na linyada ni Claudio na wala natin sa bandang 2nd or 3rd training. So, doon tayo magbe-base sa nililipad ng ibon. Nestmate niya, nandun kay Kumparin Dabarkad. So, eto, kahit papano is nakatulong yung pagsubo ko sa kanya ng mano-mano. Kasi ayan, medyo mabilog na naman yung katawan ni Miss Puyo. Ayan. Bagamat hindi sa tamang oras yung pagkain niya. Pero, yun nga, sabi ko kasi, pag hindi ko ginawa yun, mahihirapan din mismo actual etong ibon. Pero pagdating naman sa motivation, tingin ko sapat itong paglilimlim niya. Kasi sakto, bukas is March 21 loading day. Ang release is Sabado, March 23. Yun yung araw o eksaktong araw na pagpisa ng magiging inakay niya. So sana makatulong yan mga kalapatid. So mamayang gabi magpe-prepare na ako. 24 hours observation sa atin si Miss Puyo. Pero di na ako magpapakawala. Di ko na siya pipilitin na Romonda para mas ma-relax siya ngayong gabi. Kasi ito na nga yung possible na huling gabi niya dito sa loob. Bukas ng umaga, maaga tayo aalis. Ayan. Tama po ba yun? Ayan o, grabe. Balik agad siya sa pugad niya. Ayan, ganyan ka-motivated sa paglilimlim etong si Miss Puyo. Ayan. So, good luck sa lahat ng kalapatids natin dyan na meron panlaro sa national race. At the same time, yung mga sasali rin sa invitational, sabay pa rin sila sa ARPCI ng Bitaw mismo Sabado ng umaga. Pero, mas maaga yung loading nung mismong ARPCI. Para ngayon sila, Merkules. Pero tayo bukas Webes. Ayan. Nawala natin yung 4 na warrior natin. So kasama na dyan sa parondahin natin sila Kastama, yung nag-overplay natin last week. So good news, ano na siya, patcher na. Hindi na ulit siya nag-overplay. Yun, no? Tinawag ko siya Lakastama kasi nung unang pagkapakawala ko sa kanya, nung paglusot ko sa kanya dyan palabas sa mismong trapdoor, hindi man lang na 3 isip o nag-2 isip na tumambay kahit mga ilang segundo. Parang pagkalapag ko dyan, 3 segundo pa lang, umangat. Tapos pagtapos ng 3 ikot, nawala. Dumiretso dun sa kalayuan. Kaya tinawag ko lakas ng tama niya. Kasi nga, grabe, napakalakas talaga ng trip niya. Ayun ay 4 na warriors natin, mga kalapatids, no? Ayan. So actually, yung MacArthur ring natin na banded nga, na combine ng BFRC, is 4 talaga yon, no? So meron tayo dito noon na nasingsingan na dapat panlaro talaga, totally. Na full sibling ni Natalia. Yung nilalaro na natin sa summer training. Full sibling niya, ang problema, parang may bali ata yung pakpak simula pa lang ng pagka-young bird. Kaya ang ginawa ko, yung MacArthur, hindi ko na pinilit na i-pull out kasi malaki na yung paa. No? So, sayang. So, nag-ano na tayo, sabi ko, gagawin ko na stock bird yun. Ayan. Tapos, meron tayong existing pa na 2 pa na during training yung isa nawala. So nangyari, ang succeeding na MacArthur na ring natin na available is yung kay Hanzo. Tsaka yun nandito kay Miss Puyo. Kaya lang si Hanzo, hindi siya pinalad ng piplap Katbalogan. Hindi siya nakauwi na Katbalogan. Pero straight cracking pa naman sana siya. From first lap to 4th lap hanggang Matnog. Ganda sana ng uwi niya. Na-disgrasya siya ng Katbalogan, tawid dagat. Tapos si Miss Puyo naman is huling lipad niya is Matnog, Sorsogon lang, nag see you tomorrow siya nun. Kaya mas pinili ko na lang na i-hold siya para ibalik nga sa kondisyon yung katawan niya para makabawi. Kasi sayang yung singsing ng PHA ng pang MacArthur race natin. So unang beses natin na makakasali at makakapaglaro nga dito sa national race season 13. So yun mo yung update natin for today's vlog. So dito ko natatapusin yung video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre huwag kakalimutan mag-like, comment, and share.
at mag-subscribe. So good luck po sa lahat ng kalapatids natin dyan. So kita-kita tayo dyan sa may clubhouse sa Santa Mesa, Huwebes ng umaga.